Consider the following allowable stresses for the butt joint shown. Tensile stress in the plate is 120 megapascals. Shear stress in the bolts is 200 megapascals. And bearing stress in the plate is 160 megapascal. Hole diameter is 2 millimeters larger than the bolt size. For all the questions, calculate the maximum value of F in kilonewton. So yung force na i-apply dito based on plate tensile strength. Tapos sunod naman, based on bolt shear. And lastly, based on the maximum value of F. Okay. So butt joint ito, ibig sabihin, merong dalawang plate na ang thickness ay 15 mm, pinagsama. At pinagsama sila via these smaller plates on top and bottom. Okay? So parang sinandwich, no? So ibig sabihin meron ditong space. So hindi connected itong plate na to sa plate na to. Hindi sila konektado. Alright? So dahil hindi sila konektado, walang kinalaman sa isa't isa yan. And since para symmetrical naman yung bolt ano natin, yung bolt arrangement natin for both sides, sa ganitong klase, pwede ka na lang mag method of section, no? Pwede ka na lang mag-cut, i-cut mo to at i-isolate mo yung isang side lang. Pwede 'yun. Okay? O di kaya gusto mo yung kabila, parehas lang naman. Okay? So cut natin, kabila na lang tayo mag-analyze. So ang mangyayari diyan kapag ginawa natin 'yon, drawing na lang natin ng isometric. So ganyan siya. Tapos meron tayo dito ng dalawang ball. Okay, tapos nandito yung force F. Okay? So, ang tanong, ano daw yung maximum F based on the plate tensile? So, unahin ko na to. Unahin ko na. So, pansinin nyo guys na merong plate sa gitna, tapos ang kukontra doon, yung plate sa ibabaw tsaka sa ilalim. So, yung plate sa ibabaw tsaka sa ilalim, it's safe to assume na paghahatian nila yung force na yon. So, ibig sabihin, yung force na yon na nadadalhin nitong setup at saka sa bottom ay tig F over 2 sila. Ayan, no? Tig F over 2 silang dalawa. Okay? So, ngayon, knowing that, ang tanong, ano yung maximum F based on plate tensile strength? So, yung parehas daw na plate, ang tensile strength, 120. So, kapag plate tensile strength, ibig sabihin lang, masisira siya, pwedeng dito pa lang, sira na siya. Ang tawag natin nun sa steel design ay yielding of gross area. Pero most likely dyan, masisira siya ng pagganito, kung saan yung butas. Okay, kung saan yung holes, no? Doon siya masisira dahil syempre, ano meron ng imperfection doon meron ng butas doon no? So, doon natin titignan yung analysis. And simple lang naman to kasi isang layer lang naman yan. So, we can easily solve for that or visualize that. So, ang isa sa mga issue lang dito, aling plate yung i-analyze mo? Yung gitna ba or yung top or bottom? Alin doon? Well, actually, by default, the answer is both. Kailangan mong i-analyze. Pero later on, makikita natin na mape-predict na natin kung alin sa dalawang yun yung mas maganda mag-govern no sa design. Okay? So siguro para makita, tingnan niyo yung thickness. Etong sa gitna 15 mm. Yung thickness dito 10. Okay? Dito 10, dito 15. Kapag kasi nag-compute tayo ng allowable stress, 'di ba? Allowable stress, equate mo 'yan sa force over area. Okay? So yung force na mako-compute natin will be stress times area. Kapag yung middle plate, no? Middle plate. Okay, kapag yung top or bottom, parehas lang kasi yung top or bottom Yung stress equals sa force, pero yung force natin F over 2.
over area. So, iba yung area sa mid, iba naman yung area sa top or bottom. Okay? Ayan, magkaiba yun. Pero, pansinin nyo, pag sinunod natin yung F dito, it's going to be stress times area sa top or sa bottom times 2. May times 2, no? May times 2. So, yung stress, same lang sila. Same lang sila. Pagdating sa area ng middle, it will be possible na in terms of the length of the rupture, kasi ang area niya, length of the rupture lang times thickness eh. So magkakatalo lang talaga dito yung thickness. Okay? At di ba ang hahanapin natin na force dito na mas critical ay yung mas mababa, mas maliit na value. Yung goal natin is mas maliit. No? So, paano ba to magiging mas maliit? Magiging mas maliit yan kapag mas maliit yung area. Mas maliit yung area. And sabi ko nga, yung area is fully dependent sa thickness, no, for top and bottom and middle. So, dito, ang thickness natin 15. Dito, ang thickness natin ay 10. Pero yung 10 na yon, ita times 2 mo pa. So, magiging 20. Tama ba? So dahil doon, alin yung mas mababa? Mape-predict na natin ngayon na mas mababa ito. So pwede mo nang wag itong isolve. Ito na lang ang isolve mo, yung nasa gitna. Okay? So that's how you compare kapag butt joint kung sino yung mag-govern. Kung simple lang naman yung connection configuration, yung magiging rupture nila sa middle, sa top and bottom will be the same. So ang magkakatalo na lang is yung thickness. So kapag tinimes 2 mo yung thickness dito sa top and bottom, dapat or ganito na lang, i-compare mo yung thickness ng middle sa times 2 ng thickness nung sa outer. Kung sinong mas maliit, yun na yung mag-govern. Okay? So 15 compare sa 10 times 2, 20. So mas maliit to. So mag-govern yung nasa gitna. Itong nasa gitna. Okay? So yung i-analyze natin ngayon is yung nasa gitna. Okay? So yung nasa gitna na yan, ayan, yung nasa gitna, no? So, magkakaroon niya ng rupture in this manner. Pag ganyan yung rupture niya, no? Tapos ito, may ano to, may butas yan, ha? Okay? So, kapag niredraw ko yun, yung nasa gitna lang, ganito yung itsura niya. Okay, tapos dito may butas. May butas. Yung tinutukoy ko doon na rupture, ganito. Okay, itong part na to, matatanggal. Tapos yung area na magre-resist dyan, ito. Yan yung area na ma-under stress. Okay? So pag tinignan natin yan sa view na yon, ang itsura nun is ganito. Sa cross-section view. Tapos may dalawang butas. So yung pinag-uusapan natin na area, ito. That will be under stress. Okay? But because of this force. Okay? So therefore, yung stress natin dyan, or yung force natin dyan will be equal to the tensile stress, tapos itong net area na to. Okay? And to calculate the net area, di ba, ito, given naman yan sa figure. Ayan, 50 mm. Tapos ito, take note, ito yung diameter ng, so dalawa yan Diameter ng bolt is 20 mm.
Okay? Pero sabi dito, hole diameter is 2 mm larger than the bolt size. So, ibig sabihin, yung diameter ng bolt ay 12. Yung diameter ng hole ay plus 2, 14. No? So, take note na ito, diameter ng hole yung susundin natin. Kasi butas lang yung pinag-uusapan dyan eh. Okay, butas lang yan. So, yan ay diameter ng hole na 14. Kasi ito yung thickness. Yung thickness na to ay 15. Okay, so therefore, the net area can be calculated as 15 times 50 minus yung area na to. Tsaka to. Which is dalawang diameter ng hole times 50. And the net area will become 330. Okay, so therefore, from this computation, yung force ay equal sa tensile stress, allowable tensile stress na 120 multiplied by, ito na ngayon yung area natin, no? Yun yung area sa middle or yung net area, which is 330. And that would give us answer in Newton, no? 120 times 330, that gives us 39,600 Newton. Okay, ang required sa choices ay kilonewton. So therefore, this would be equal to 39.6 kilonewton. And that is the maximum value of F based on the tensile stress of the plate. Okay, next. Calculate the maximum value of F based on the bolt shear. So doon naman sa shearing ng bolt, dito naman. So paano naman mag-shear yung bolt dyan? So kapag yung middle yung inanalyze mo, double shear. Kapag yung outer, single shear, pero yung area, yung F mo will be half. So ganun din. Ito na rin yung pinaliwanag ko kanina. Kapag yung upper portion yung inanalyze mo, single shear lang, ibig sabihin isa lang yung area, pero yung force mo is kalahati. Kaya parehas lang din yon kung ang i-analyze mo is yung nasa gitna na full yung force, pero yung area mo is double. Kaya double shear. So either ways, no, we should be able to calculate the same thing. Okay, andito yung bolt. Okay? So ito full F pero double shear. Pero ito naman half lang ng F pero single shear. Okay, kung doon tayo sa mid no, na naka-double shear, okay, yung F natin or yung shear stress natin doon, bolt shear stress ay equal sa F over area na times 2. Pi over 4 times 12 squared. 12 yung diameter ng bolt. And this is equal to, according to the problem, the allowable is 200. So F would be equal to 200 times 2 pi over 4 times 12 squared. Okay, may kulang dito. Etong area nga pala na to ay isang bolt lang. But take note, in reality, we have two bolts. No, dalawa yung bolt natin. Okay, so dahil dalawa yung bolt, may kulang lang dito. Okay, so this should be times 2 pa. Okay, so paliwanag ko lang, no? Etong times 2 na to, number of bolts. Etong times 2 na to, double shear. Okay, and that is equal to 200. So F is equal to 90.477 or 9 in kilonewton, that's 90.48. Okay? Kapag ang gusto mo naman is yung outer will be single shear as mentioned.
Okay? So, ganun pa rin, yung allowable shear stress sa bolt will still remain 200, pero yung F natin, F over 2. Tapos over, total area ng bolts times 2, no? And that will be equal to 200. Ang lalabas dyan, same lang. Okay? So, sagot dito, supposedly, 90.48. Okay? So, lagyan na, ano na lang, pa-note na lang. Tama naman, 200 yung ano eh. 200 yung shear stress sa bolts. Okay? So, it should be, ano yan? 90.40. Okay, and then calculate the maximum value of F. So pinapahanap ano yung maximum value of F. So far sa dalawang to, ito tsaka ito, so far sa dalawang yan, ang mag-govern would be ito, mas maliit, no? Kaya lang meron pa tayong isang hindi na check. Ito, yung bearing stress. Hindi pa natin na check yung bearing stress. So kailangan naman natin i-check yung bearing stress. Okay? So, again, sa bearing stress, pwede mong i-analyze yung nasa top or bottom or yung nasa mid. Ang magiging batayan ulit natin is yung thickness kasi 'di ba nakadepende na naman siya sa thickness. So dito, ang thickness mo lang 10. Kaya lang yung force na i-apply mo diyan is F over 2. Okay? Dito naman, full F pero yung thickness mo 15. So ibig sabihin, ganun ulit kagaya nung sa number 1, ang comparison ay kung sino yung mag-govern is kapag tinimes 2 mo yung outer thickness at saka kinompare mo sa middle thickness, kung sino yung mas maliit, siya yung mag-govern. And again, ang mag-govern is yung nasa middle. Okay? So again, yung nasa middle for number 3. Ito na naman yung nasa middle. Okay, ito yung mga butas natin. Ayan. May apply na force. Okay? So meron dito ngayong projected area for bearing. At yung projected area for bearing is just rectangular. Yan, rectangular. So, palakihin ko lang yung rectangular na yun para makita. Ang dimension nun ay ito yung thickness na 15. Okay, tapos ito, lagi, no? Lagi, yan ay diameter ng hole, which is 14. Ay, sorry. This should be diameter of this time, this is the diameter of the bolt. Okay, bakit bolt? Hindi yung hole. Kasi po, regardless kung anong laki ng hole, ang pinag-uusapan na natin ngayon ay bearing at ang bearing ay nakadepende sa contact area. So kahit gaano kalaki yung butas mo, kahit gaano kalaki yan, yan, ganyan. Yan kunwari yung butas. Yan. Okay, pero yung bolt mo, ganito lang. Ito lang yung bolt mo. Exaggerate ko na lang. Maliit lang yung bolt. Ayan. Yan lang yung bolt. Pag bumangga yan dun, ang babangga na area, ito lang. Ito lang. Yan. Yan lang yung babangga. Kaya ito, diameter ng bolt. Tapos ito, thickness. Thickness, diameter ng bolt. Okay? So, anyway, allowable bearing stress is equal to 4. So, kung full, yung full capacity or buong grupo yung pag-uusapan, F yung force. Tapos yung area natin, yung total area ng mga yan. So, that is 15 times 12. Tapos dalawa sila, no? Times 2. Dalawa sila. Okay? And from here, that is equal to, ano yung volt? 160. So therefore, our maximum force to avoid bolt bearing is 160 times 15 times 12 times 2 over 1,000
Okay, that gives us 57.6 kilonewtons. Okay? And that would be our answer. Supposedly, that is the answer. I mean, that is the, hindi pala ito yung answer. So that is the force based on bearing. Okay, that is the force based on bearing. And kung i-compare mo yung force natin galing sa bearing, galing sa, um, galing sa shear, tas galing sa tensile stress ng plate, ang pinakamababa is ito, 39.6. So dito, ang mag-govern is 39.6. Okay? Now, also, before we move on, gusto ko lang din ipakita, no? Paano po kung ano, ang kinompute ko is itong nasa top na plate. Balik tayo dito sa tawag dito sa tension, nasa tension. So kung ito ang sinolve natin, nasa top na plate, ang mangyayari dito sa formulang to, magiging 120 times yung area natin dito is, ito pa ring length na to, ito pa ring length na to, ang mag-iiba lang yung thickness, magiging 10. No? 50 pa rin yan, tapos dalawa pa rin yung butas. So, ito lang magiging 10. So, yung net area natin dyan, magiging 10 times 50, yun yung thickness, no? 10, minus 2 times 14 times 10. Yan yung magiging net area natin. 220 lang, no, yung net area. Pero pagdating dito sa force, this is allowable times net area, tapos meron pang times 2. Itong times 2 na to. Ito pala, itong times 2 na to. So, 120 net area times 2. So, magiging 120 times yung net area times 2. So, ang lalabas dyan, mas malaki. Mas malaki dito. Kaya ito pa rin yung mag-govern. That's why ito yung pinaliwanag ko kanina. Pagdating sa shearing, sa shearing naman, ginawa naman natin parehas. Yung sa middle tsaka yung sa top. And sa shearing kasi, wala namang pinagkaiba pagdating sa ganyan. Kasi hindi naman siya dependent sa thickness. No? And then lastly dito, kapag ginawa natin yung bearing sa ibabaw, no, halimbawa sa bearing sa ibabaw yung ginawa natin. Kunwari, ito yung nasa ibabaw. Okay? So, meron ulit ditong butas, butas, tapos yung projected area, ito. Ibabaw yan ha. So, meron dito sa baba. Ito yung plate sa gitna. Ayan. Anyway, ang force na mag-act dito is F over 2. Okay? F over 2. Tapos yung area nito is thickness niya is 10, no? So ibig sabihin yung bearing stress na equal sa 160 ay equal sa F over 2 actual stress force over area. Yung area natin, yung thickness nito 10 na lang, no? So 10 times yung diameter ng bolt is 12 tapos times 2 kasi dalawa sila. Okay? So from here you can solve for F once again mas malaki. No, yun yung prediction ko, mas malaki ito. So 160 times 10 times 12 times 2 times 2 pa ulit. Kasi ito. So 76.8. As you can see, mas malaki. So that's why ito yung napili ko kagad na isolve. Again, paano ko nalaman yon? Yung thickness kasi yung pinagkaiba nila. Itong thickness na to. Yung 10 na to kasi mamumultiply pa ng 2 gawa nito eh. Okay, dito 15 lang talaga siya. Wala nang mamumultiply na 2 sa kanya kasi yung F mo, buo, full force yung F mo. Okay, kaya 15 lang siya versus 20. Kaya nalaman ko kagad na yung 15 yung mag-govern. Kaya ito nga, siya yung nag-govern. But then again, ang ending pa rin is ang nag-govern sa lahat is itong sa um, tensile stress ng plate. Okay, and that's how we solve this problem.